national leader, Panginoon, si Pastor Boy Disipida, kasama ng kanyang assistant pastor, Panginoon, pagpalain niyo po sila, Panginoon. Tulungan niyo po sila, Panginoon. Tulungan niyo po, Panginoon. Ang gawain mo sa gabing ito, Panginoon, nilipan niyo po namin ang pagsama mo ng Banal na Espiritu mo, Panginoon. Tulungan niyo po, Panginoon, hanggang sa paglabas namin sa Iglesia mo, Panginoon, hindi na po kami ang katulad ng dati at may pagbabago sa aming buhay, Panginoon. Maging sa mga online, Panginoon, pagpalaan niyo rin po sila, Panginoon. Samahan niyo rin po sila ng Banal na Espiritu, Panginoon, Jesus. Tulungan niyo rin po, Panginoon. Tulungan niyo rin po, Panginoon, ang mga dadala ng banal na salita mo, Panginoon, ng aming pastor, Panginoon, pagpalaan niyo rin po siya, Panginoon, ng kanyang kalusugan, Panginoon. Patatagin palakas niyo rin po, Panginoon, O God. Tulungan niyo rin po, Panginoon. Ang gawain mo ngayong gabi, pagpalaan niyo pa rin po, Panginoon, O God. Tulungan niyo po, Panginoon. Ang lahat, ito po ang aming samot na lang sa pangalan ng Jesus, taga Nazaret, in Jesus' name. Amen. Natin po ang pagkakanda sa isa, ulan ng Diyos na aming delivered. Praise the Lord. The Lord is your God. Praise. Maraming salamat sa Jesus. I can deliver, praise the Lord. Yes, I can deliver by His blood. I was found by His grace, I was Satan. I can deliver, praise the Lord. Yes. Praise God. Tawagan ng pastor, tuloy ang palakpakan ng Diyos sa mga pagkakas na naman. Amen. Sa magandang umaga o gabi sa ating kapatid sa Panginoon, sa mga naka-tune in, ay nabati ko po kayo na magandang gabi. Amen. Brother Momo, amen. Sa atin, sa isa sa ating mga kapatid sa Panginoon, ang Binans, God, amen. Sa mga nasa bahay, amen. Praise God, salamat sa inyo na pakikibahagi sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Okay, sa ating mga pabalita, nabanggit na kanina, so October 24, 23 ay kasama natin dito ang ating Mother Church, Pastor Rico Herrera, at ipanalangin natin sa Panginoon. Tulad ng ating pagkasunduan, ready tayo mag-pledge ng ating maibibigay dahil ito ay tawag dito church anniversary natin. So, kung ano yung inyong makakaya na pwede nyong gawin o itulong sa gawain ng ating Panginoon, pwede natin itong gawin. Okay? So, wala na akong nalimutan. Mayroon bang naalis ng testimony? Sa oras na ito, mayroon bang testimony? Meron? Wala. Okay, kung wala na, ay diretso tayo sa gawain pa rin ng ating Panginoong Diyos. Amen. Isama niyo sa panalangin, tuwing umaga ay tayo may prayer. Kaya nakita naman ninyo kanina, yung buong pamilya, basta sabihin nyo na lang kung hindi nyo matandaan lahat, sabihin mo yung buong San Pedro family, isama nyo sa panalangin. Nag-positibo sila. Positibo ba? Okay, nag-positibo sila sa kwan, kaya si Bill ay hindi makauwi doon sa kanyang pamilya. Okay? So, sama mo, sama natin sa panalangin tuwing umaga. Kanina po ay akin na rin sinimulan, isama at banggitin. Lahat ba sila, pati ba lolo mo? Okay, isama natin na sa prayer yun sa panalangin natin sa Panginoon Diyos. Amen. So yun yung ating ilang mga activities na panalangin din natin sa Panginoon na maging maayos na yung ating bansa. Okay, wala na akong nalimutan. Okay, tulad ng ating parating ginagawa dahil ito ay regular service natin. Amen. Tayo ay dito ng paglalapit para sa gawain ng ating Panginoon. Amen.
Praise God. Hallelujah. Tulad na sinabi ko nung nakaraan, ang gawain ng Diyos, amen, ay kailangan ay mayroon ng pananalapi, mayroong tawag dito, pang-maintenance, mayroong bayan ng lahat ng mga expenses natin dito sa church. Kailangan yun ang kailangan kung bakit tayo ay dito ng pananalapi dahil sa gawain ng ating Panginoon, bahagi ang sa pagsulong ng gawain ng ating Panginoon, bahagi ang pananalapi. Maging sa Bible, kung ating bibigyan ng pansin, bahagi ang pananalapi sa pagsulong at sa himala ng ating Panginoon Diyos. Okay, hindi ko na habaan at pinaniniwala na manunawaan nila ito. Hindi ko tayo ng pananalapi at tawagan mo si Justin. Amen. Tayo ay dito ng pananalapi para sa gawain ng ating Panginoon Diyos. Tayo manalangin sa Panginoon. Amen. Praise God. Dakila at tapat na Diyos, Diyos na may likha ng langit, ng lupa, makapangyarihan sa lahat. Lord, inihingi ko po, Panginoon, ang iyong biyaya at pagpapala, Panginoon, sa iyong mga anak, ang blessing. O God, ay iyo pong ipagdalo, dakilang Diyos. Ikaw nakakaalam ng pangangailangan ng iyong mga anak. Hindi lang ang mga kaharap ko rito, O God, maging ganun din, ang mga nakatune, O God, ang kanilang pangangailangan. Hinihingi ko katatuin mo sa financial man ito o physical o sa kalusugan. Ang hingi ko, Panginoon, ay iyo po silang pagpalain. I-bless mo po, Panginoon, O God, ito ang dalangin namin, Panginoon, sa iyo na makapangyarihang pangalan, sa pangalan ni Jesus na taga Nazareth, in Jesus' name, amen. Praise God. Hallelujah. Name of Jesus. Amen. Minsan pa, awitan natin ang Panginoon. The time to be happy is now. The time to be happy is now. The place to be happy is here. And the way to be happy is to wait. Some of them look so happy and let it out there. The time to be happy is now. The place to be happy is here. And the way to be happy is to wait. And let it out there. Praise God. Hallelujah. Amen. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Praise God. Okay. Dala po tayo ngayon sa salita ng ating Panginoong Diyos. Amen. Ako mas kayo sa akin sa aklat ng Marcos, medyo mahaba-haba ito. Pero gusto, mapasahin ko pa rin. Ilang, ano ba ito, ilang verse na ba ito? Sa 18. Okay, mapasahin pa rin natin. At least makita niyo yung kasaysayan ng ating pag-aaralan. Marcos chapter 5, beginning verse 1 to 19, ganito yung pagkakasaan ng salita ng ating Panginoon. At nagsidating sila sa kabilang ibayo ng dagat sa lupain ng mga Gadareno. At paglusad niya sa daong, pagdakay sinalubong siya ng galing sa mga libing ng isang laki na may isang narumaldumal na espiritu. Verse 3, na tumatahan sa mga libingan at sino may hindi siya magapos kahit ng tanikala. Sapagkat madalas siyang ginagapos ng mga daman at mga tanikala at pinagpapatin-patin niya ang mga tanikala at pinagbabali-bali ang mga daman at walang taong may lakas na makasupil sa kanya. At palaging sa gabing araw ay nagsisisigaw sa mga libingan at sa mga kabundukan at sinusugatan ang sarili ng mga bato. At pagkatanaw niya sa malayo kay Jesus ay tumakbo at siya'y kanyang sinamba.
at nagsisigaw ng malakas na tinig na kanyang sinasabi, ano ang pakialam ko sa iyo, Jesus, ikaw na anak ng Diyos na kataas-taasan, kita'y pinamamanikang alang-alang sa Diyos, na huwag mo akong mahirapan. Sapagkat sinabi niya sa kanya, lumabas ka sa taong ito, ikaw na katumalduma na espiritu. At tinanong niya siya, anong pangalan mo? At sinabi niya sa kanya, Pulutong ang pangalan ko sapagkat marami kami. Ipinamanhi o pinamamanik na mainam sa kanya na huwag silang kalayasin sa lupain yaon. At sa libis ng bundok na yaon ay may isang malaking kawan ng mga baboy na nagsisipanginahin at nangamanghit sila sa kanya na nagsisipagsabi, tuunin mo kami sa mga baboy upang kami magsipasok sa kanila. Ipinahintulot niya sa kanila at ang mga karumalduman na espiritu ay nagsilabas at nagsipasok sa mga baboy. At ang kawan ay napadalugong sa bangin hanggang sa dagat na sila ay may mga 2,000 at sila ay nangalunod sa dagat. At nagsitakas ang mga tagapag-alaga ng mga yaon at ipinalita sa bayan at sa mga bukid at nagsiparo ng mga tao upang makita kung ano ang nangyari. At nagsiparo sila kay Jesus at nakita nila ang inaalihan ng mga demonyo na nakaupo, nakapanamit at matino ang kanyang pag-iisip. Sa makatuwid bagay, siyang nagkaroon ng isang pulutong at sila ay nangatakot. At sinabi sa kanila na nakakita kung paano pagkapangyari sa inalihan ng mga demonyo at tungkol sa mga baboy. At sila ay nagpasimula magsipanmanhik sa kanya na siya ay umalis sa kanilang mga hangganan. At habang lumululan siya sa daong, ay ipinamanhik sa kanya ng inaalihan ng mga demonyo na siya ay ipagsama niya. At hindi niya itinulog sa kanya, kundi sa kanya ay sinabi, umuwi ka sa iyong bahay, sa iyong mga kaibigan. At sabihin mo sa kanila kung gaano kadakilang mga bagay ang ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paanong kinaawaan kanya. Purihin ang pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. Dakila at tapat na Diyos, salamat po sa iyong kabutihan, salamat po sa iyong biyaya, salamat sa lahat ng bagay na iyong ginagawa sa aming mga buhay. Marami pong salamat, ikaw ang magbigay ng karunungan, kaalaman sa iyong lingkod at mangusap ka sa puso ng bawat isa sa aming dakilang Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa pangalan ni Jesus na taga Nazareth. In Jesus' name. Amen. Praise God. Praise God. Sa ating kapanahunan ay minsan may nag-aakala na ang damdamin ng tao o yung saloobin ng isang tao ay sapat na para panindigan mo o para sabihin natin maging tawag pa dito para maging totoo ka. So, ang nais ko kasing bigyan ng pansin dito, nais ko ipaunawa sa inyo, yung damdamin sa buhay ng tao ay hindi sapat. Kasi kung ating bibigyan ng pansin ang ating pag-aaral ngayon, may dalawang tatlo pa nga ito eh. May emotion na makikita natin dito sa ating pinag-aaralan. Una-una, yung emotion ng ating pinalaya ng Panginoon, yung damdamin niya. Dahil naramdaman niya, nakalaya siya, bumalik yung katinuan niya, nakalaya siya, at ang simbolo ng damdamin niya ay sumama sa ating Panginoon.
gusto niyang maglingkod sa Panginoon, sumama sa ating Panginoon Diyos. Pero hindi pinahintulot ng Panginoon. At ang isa ay ang emosyon ng paglaya, ang emosyon ng mga naapektuhan ng paglaya ng evil possess. Kasi nung maalala yung possess, ang sabi roon, yung mga demonyo ay tumakbo doon sa katawan ng mga baboy. At yung mga baboy, ang sabi dito, pwede rin parang maging apat, yung emosyon naman ng baboy, pwede rin yun. Kasi ang sabi dito, yung naging damdamin naman ng mga baboy, nung sila isabiban ng evil spirit, hindi sila pumayag, mas nilatamis pa nila sila'y mamatay. Dahil ang sabi doon, nang sila'y sagiban ng masamang espiritu, sila'y tumalon doon sa bangin, doon sa ilog, at nangalunod. 2,000 baboy yung nalunod, nagpatiwaka. Kesa sila ay panahanan ng demonyo. Minsan, titignan mo, mas maigi pa minsan yung hayop kesa doon sa tao. Kasi yung tao minsan nag-i-enjoy kasi may pinag-aarian ng evil spirit. Pero yung baboy, ayaw niya. Kaya sabi lang ng iba, marumi daw yung baboy, pero hindi bigyan natin ng pansin. Siya yung hindi pumaya. Di ba? Na sila'y pagharian ng mga evil spirit. At ang isa dito, yung emosyon niya nung naapektuhan dahil nakita nung may-ari at nung tagapag-alaga ng baboy na yung kanilang inaalagaan ay nawala, ibig sabihin nawalan na sila ng trabaho. Kaya sa halip na sila matuwa dahil nagdulot naman yun ang kalayaan ng isang lalaki sa pagkaalipid ng demonyo, hindi nila minabuti ang emosyon nila. Palayasin. Umalis ka dito sa aming hangganan. Para sa kanila hindi pagpapala si Jesus. Dahil sa tayong emosyon yun na ating nakikita. Kaya pinaniniwala, kaya nga ang pagsain natin ngayon, Lord cannot convince by emotion. The Lord cannot convince by emotion. Hindi mo kayang kumbinsihin ang Diyos sa pamamagitan ng emosyon. Sabi nga, nabanggit ko mga nakaraan dahil na ilang araw pa lang nakaprepare na sa akin itong mensahe na ito. Minsan nanonood ako ng sermon ni Pastor Ernie Rente. Sabi niya, ayaw ko. Parang hindi ko kayang tanggapin ang mga Kristiano'y kumakanta. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may hindi kayo kapapalit, hanggang sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Sabi ni Pastor Edmil, ba't ka wala nang nakarating mo? Kung mahal na mahal mo ang Panginoon. Sabi niya, yung emosyon mo, Panginoon, mahal na mahal kita. Hindi natin kayang kumbinsihin ang Panginoon sa pamamagitan ng ating emosyon. Nakuha niyo ba ibig kong sabihin? Hindi natin kayang kumbinsihin ang Diyos sa pamamagitan ng ating emosyon. Pero minsan mayroong mga tao, namumuhay sila, nakadepende sa kanilang emosyon. Sabi nga sa akin ni Gaisel, paano daw ang katayuan ng isang tao kapag siya'y nagising na may kasarian ng lalaki, pero meron namang dibdib, meron daw dudo,
O dalawa daw yung kuwan, dalawa daw yung ano kasarian. Sabi ko, meron ba doon? Meron ganun. Yung sabi ko doon, ang doktor pa rin ang magpapasya. Yes. Doktor pa rin ang magpapasya. Pagka may kakayanan kang nanganak, ibig sabihin, pwede sabihin ng doktor, babae ka. So, ibig ko sabihin, hindi nakadepende yun sa damdamin ng tao. Pero kasi mga tao, feeling ko, babae ako. Hindi mo pwede makumbinsi ang Diyos sa pamamagitan ng iyong emosyon. Naku po, di ba hindi kong tuntuin? Kasi ang gusto ng Panginoon, realidad, katotohanan. Itong ibig ko sabihin, may mga tao kasi kapag ang pakiramdam nila, ang emosyon nila sila'y babae, sasabihin nila sila'y babae. So, ibig ba sabihin, pag sinabi mo ikaw ay ang damdamin mo, pakiramdam mo, ikay babae, babae ka na nga, at ire-respeto yun ng Diyos. Ganun ba yun? Kaya nasabi nga niya nung isang araw, sinabanggit sa akin ni Mami. Masipag, banggit si Mama pa, si Hazel. Sabi ni Rica, sila din naman ay nilikha din ng Diyos. No, walang nilikha na bakla ang Diyos. Dalawa lang ang nilikha ng Panginoon, lalaki at babae. Sino po lumikha sa kanila? Umikip ang bayawang nila. Emosyon nila yun. Kung bakit ito nababanggit? Dahil meron tayong may kalaman ito doon sa ating pag-aaralan. Ay yung emosyon ay hindi sapat para makumbinsi mo ang Panginoon. Pero na isang, alam nyo kasi sabi ko nga, dito sa ating sapatos, sa pinag-aaralan natin lahat. At yun naman ang dahilan kung bakit sa Diyos ang kapurihan, kung bakit sa atin pag tumagal ka ng isang taon, pwede ka ng speaker sa ibang church. Totoo yun. Pero yung ibang galing sa ibang fellowship, dahil 15 taon na, yun ang nasabi ko, tumataya pa rin sa luto, nagsasabong pa rin. Kasi nga, pag nangaral sila, pinokompromise nila yung kanilang panganaral. Ngayon, pag-aaralan natin ito, ewan ko para kasi minarin ito ako doon sa sinabi niya, no? Pero bago pa man niya ito ipangusap, nakaprepare na ito. Nangangaral ko ito. Ano may pinanggit si, sino ba yung nagbanggit na, no? Si Ronel ba o si Eldan, testimony? Ang mga kabataan na galit sa mga samaan loob sa magulang. Si Eldan. Mga kaibigan. Itutuwid natin yun, hindi dapat. Una, nais ko bigyan ng pansin, ang willingness ay mabuti. Pero mas nakakadara pa rin kay Jesus ang kapakanan ng iyong pamilya. Yun ang huwag mong kalitin. Concern ang Diyos sa pamilya ng bawat isa. Yun ang huwag mong kalimutan. Kung ikaw hindi ka concerned, masama ang loob mo sa pamilya mo, ang isip mo sa pamilya mo, matitigas ang puso, bahala ka sa inyo, ma-interno kayo, basta ako'y maglilingkod sa Diyos. No! Nagkakamali kayo. Concern ang Diyos sa inyong pamilya.
Kung ating bibigyan ng pansin, maganda ang motibo, ang emosyon ng lalaki na makaramdam siyang pinalayan ng Diyos ng sin maging matino ang kaisipan na nasa siya na maglingkod sa Diyos, sumunod sa Panginoon. Pero pansinin natin, anong sagot ng Panginoon? No! Kung tutuusin, sige, kailangan ko ng disciple. Di ba? Kuhanin ka, sakay ka, dali. Pero pansinin natin, no, hindi po pwede. Anong iisipin ng magulang mo? Saan ka na nangyari naroon? Namatay ka na ba sa simenteryo? Natuluyan ka na ba? Ano yun? Basta na lang babaliwalain mo ng pamilya mo, walang kinalaman sa iyo kung ano na nangyari sa iyo, kung tuluyan ka ng naging demonyo. Doon mo makikita na ang Panginoon ay concerned sa pamilya ng bawat isa. Na huwag kang galalapil, hindi papabayaan ng Diyos ang pamilya mo. Ang Diyos ay concerned sa pamilya ng bawat isa. Ibig sabihin nito, hindi mo pwede ang pamilya mo mag-alala sa iyo. Binabalansi lamang po natin. Hindi po pwede na sumama ang loob mo sa pamilya mo. Dahil ang Diyos concerned, ayaw niyang mag-alala. Pero mo bigla ka nilang mawawala. Hindi naman nila nalaman na nakasama ng Panginoon yung lalaki na ng Panginoon yung lalaki doon sa simenteryo. Hindi kita yun, wala sinabi yun, nakita ng mga magulang. Hindi mo basta ka sasama? Ano pa din mo? Bayaan mo po silang Panginoon. Hindi naman nila po sila nagtsaga sa akin. Naaalala ang Panginoon sa katayuan ng pamilya. Kung ikaw hindi ka naaalala sa pamilya mo, wala kang pakialam sa pamilya mo, dahil ang pagkaunawa mo, wala silang pakialam sa iyo. Ang Diyos concerned sila sa iisipin, sa magiging katayuan. Diba, isipin niya kahit paano, dadaan yung doon. Saan na kaya yung anak ko? Dito pa rin, baliw pa rin kaya yun? Sisilipin nyo, ba't natin itong wala? Pinagtitibay ko lang dito, concern ng Panginoon sa ating pamilya. Para sa ating Panginoon, hindi po pwede ng pamilya natin ay mapahamak. Yun ang inyong pagkakawakan. Ikaw siguro, baliwala sa iyo, sumuko ka na, pero ang Diyos hindi sumusuko. Kaya ang sabi ng Panginoon, sabi niya sa verse 19, at hindi niya itinulog sa Kanya, kundi sa Kanya sinabi, umuwi ka sa iyong bahay, sa iyong mga kaibigan, at sabihin mo sa kanila kung gaano kadakilang mga bagay ang ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paano ginawa ang Kanya. Kaya katulad nga na sinabi ko, ang ministry nagsisimula ay sa ating sambahayan, hindi sa labas. Hindi pinasama ng Panginoon, ibig sabihin ang ministry, ang sipag, ang sigasig, ang katinuan ay hindi sa church unang ginagawa. Ang tama at mabuting gawain ay hindi sa church unang ginagawa kung hindi sa tahanan. Bakit hindi natin gagawin yun? Ayaw natin maligtas. So, kalilimutan, concern ang Panginoon. Iniisip niya ang kapakanan ng pamilya mo. Kaya sabi niya, sumampalataya ka, ikaw at ang sambahayan mo'y maliligtas. Iniisip mo, biya mo, tigas na ng ulo nun eh. Hindi dapat gano'n. Dahil ang Diyos hindi gano'n. Hindi dapat gano'n. Hindi mo kaya kumbinsihin ang Panginoon. Panginoon, maglilingkod ako sa iyo, Panginoon. Sa iyo ako luluhod, sa iyo ako susunod. Sa nanay ko, bahala siya sa buhay niya.
Sa iyo ako susunod, Panginoon. Hindi mo kayang sundin o hindi mo kayang kumbinsihin ng Panginoon kung hindi mo kayang ayusin ang pamilya mo. Dapat mong maunawaan. Tandaan natin ito. Tayo, ang ipinapakita dito ng Panginoon, tayo ang pangunahing responsable sa ating pamilya. Iyon ang ipinapakita ng Panginoon. Sino sa akala mo magsasalita? Hindi pinakatalaga sa kanila. No! Hindi nga pinagsama eh. Kung totoo yun, dapat sinama. Hindi sinama. Kaya ikaw ang may responsibilidad yan. Diba? Ikaw ang may responsibilidad yan para ang pamilya mo ay makakilala sa Panginoon. Kaya nga sabi niya, bumalik ka, ipakita mo sa kanila kung paano ka pinaawaan ng Diyos. Pangalawa, tayo ang pangunahing responsable sa ating mga kaibigan. Dalawa ang binanggit ng Panginoon ay sa iyong pamilya at sa iyong mga kaibigan. Responsibilidad bago ka pumunta ng mga taong hindi mo ka nakikilala. Bago ka magsalita ng buong tapang sa mga taong hindi pa nakakakilala, kung hindi mo pakilala, mas may una kang responsibilidad sa pamilya at sa iyong mga kaibigan. Yun ang dapat natin maunawaan. Tandaan nyo, napakaganda ng motibo. Napakaganda ng motibo ng lalaki. Panginoon, sasama ako sa iyo. Ang gandang motibo, okay, magandang talapagsain ito. Yan. Sabi ko pa yun, hindi nang natanungan ng panggatong ito, okay din ito. Yan. Pero ano sabi ng Panginoon? No. Umuwi ka sa inyo. Yan. Kung wala kang damdamin, kung wala kang yun ang dapat mo maunawaan. Yan ang pangunahin. Kung mong kalilimutan, ang unang ministry ng Panginoon ay sa kasalan ng kanan. Ay kinalaman sa pamilya. First miracle ng ating Panginoon. So yun na dapat natin maunawaan. Yung emosyon ng lalaking hindi pinakinggan ng Panginoon. Patunayan mo sa akin ang iyong sinasabi. Ang paglilingkod mo sa pamilya mo, yung paglilingkod mo sa akin. Yun ang ibig sabihin. Huwag natin kalilimutan na si Jesus, bago siya nag-ministry, ang edad niya ay 30 years old. Bakit? Pag edad niya ng 20 anyos, ang sabi ng mga Bible scholar, ayon sa kanilang kung kalilimutan, nung si Jesus ay nangangaral, pansinin natin doon, ang labing sumusunod sa kanya si Maria, bakit wala si Jose? Ang sabi doon ng mga Bible scholar, possible si Jose ay madaling namatay. Kaya ibig sabihin noon, si Jesus, binatilyo pa lang siya, nagkakarpentero na siya para buhayin ang kanyang ina at ang kanyang mga kapatid. Bago siya nag-ministry sa labas, sa loob muna ng tahanan niya siya nag-ministry. Kaya nung pag-edad niya ng 30 years old, saka siya namahala sa kanyang pamilya. Dahil malalaki na si Judas. Diba? Malaki na si Santiago. Mga kapatid niya yun. Hindi yung Judas na nagkanulo sa kanya. May kapatid siyang Judas ang pangalan. Kung babasahin mo doon. Nung malaki na sila, bahala na kayo dyan. Ako'y mag-ministry. Ang ibig ko sabihin, saan siya unang nag-ministry? Sa kanyang pamilya. Yung kaugalian ng mga Hudyo. Pangalawa,
Patunayan mo sa iyong pamilya, ikay pinalaya ni Jesus. Patunayan mo. Bago mo patunayan sa labas, sa sambayan mo muna. Yun ang ibig sabihin nun. Anong sabi nito ng Panginoon? Basahin ko ulit yung 19. At hindi na itinulog sa kanya, kundi sa kanya sinabi, umuwi ka sa bahay, sa iyong bahay, sa iyong mga kaibigan, at sabihin mo sa kanila, ibig sabihin mo, patunayan mo sa kanila na ikaw ay tunay na malaya. Kasi kung bigla na lang siya mawawala, may masasabi ko, uy, yung ano, kasama na ni Jesus, nangangaral doon. What? Tunay kong nakalaya yun. Kaya sabi ni Jesus, umuwi ka, patunayan mo. Ang nais ng Panginoon, patunayan. Hindi salita. Yan ang huwag natin kalilimutan. Patunayan mo. Hindi mahalaga kung hindi sila susunod o hindi sila sasampalataya. Basta't ang mahalaga doon na patunayan mo. Patunayan mo, ibang-iba ka na. Hindi ka na poses ng ano. Yun yung sabi ko nung nakaraan. Ng kasipagan. Amen. Hindi ka na poses ng Wattpad. Ano? Hindi ka na poses ng pita ng laman. Ano gagawin mo doon? Bakit nauuwi ka ng Panginoon? Ano sa tingin mo? Ang ginawa doon? Sinabi pa niya, ay, hindi, umuwi ka muna. Humingi ka muna ng papasahin. Ng pagkain mo. Alam mo naman, ako bang mamasahe sa iyo? Ako bang magpapakain sa iyo? Umuwi ka muna. Humingi ka muna. Ang sabi niya, patunayan mo sa kanila kung papaano ka kinakabagan ng Diyos. Patutunayan mo kung sino si Jesus sa buhay mo. Yun ang dapat natin maunawaan. Kaya ka hindi pinasama. Kaya hindi pinasama yung natin. Patunayan mo hindi pinalaya. Paano mo pinatutunayan na hindi pinalaya? Sige na. Hindi na ako magsasalita. Kayo na nakakaalam. Paano nung mapapatunayan na kayo'y pinalaya? Na yung dating Ildan na iwanan na doon sa cemetery, tuluyan ang nalibing. Kaya yung dating Anero, diba? Yung dating Renzo, ay wala na. Hindi nga ibig sabihin ng bautismo eh. Hindi nga ibig sabihin ko, nung si Renzo'y umahon doon sa swimming pool, naiwan ang lahat ng kanyang libagis, ang lahat ng kanyang mga lumang pagkatao. Yun ang ibig sabihin nun. Yun ang totoo nun. Yun ang ibig sabihin ng bautismo. Bagong nilalang yung umahon sa Antipolistan. Yun ang isang malaking katotohanan nun. Patunayan natin. Kaya meron tayong pamilya. Yun ang ibig sabihin dito, patunayan. Hindi ganun kadaliro. Hindi ganun kadaliro. Kasi minsan masakit kasi kung hindi ano eh. Masakit talaga pag ikaw ay usigi, pagsasabihan ka ng kung ano-ano. Yan. Ako naranasan ko yan eh. Yan, si Pastorio. Yan, naman. Yan, wala nang ginawa, kundi magbasa. Kaya ako kasi, nagkataon kasi noon, wala akong kaagaw ng panahon na yun kasi walang internet ng panahon namin. Walang gadget. Ang kalaban ng pocketbooks at saka yung comics, yung Pinoy comics, yung Tagalog classic, ano pa rin. Ano pa nga ba yung mga kalimutan ko na? Love Life, yung Wakasan, yung mga kalabay, pinaarkila yun, noong panahon namin, pinaarkila yun, yung mga comics na yun. Makikita mo doon sa, sa palengke. Sa palengke doon sa amin, may mahabang upuan doon.
Doon sa mga upuan na yun, ang dami nakaupo doon, magpapasa ng pumis, ng bulat. Ganon yun. Ngayon, wala ka nang makikita gano'n sa paligid. No? Pero nung panahon namin ni Mama, meron gano'n. Naghana, may mahabang bangko doon. Tapos meron nga nakasampay na may tawad na nakasampay doon na lahat ng comics. Manilili ka doon kung anong gusto mong papasahin. Nung makikita mo ang panday, doon mo na, kung mabasa yung panday, ito nagsimula sa comics. Nagsimula yung kay Fernando na yun. Wala akong kaagaw noon, kundi yun. Yung ginawa ko, basta ako nagbasa ng mga napapanganga ako na nasasabi ako sa mga nababasa. Nabasa ko, hindi pala dapat sinasampa ang mga libulto, mga Diyos-Diyosan. Ako mismo nakabasa nun, tuwan-tuwa ako sa buhay. Maling-mali pa yung mga patuloy ko eh. Grabe. Buti nabasa ko ito Doon ako nakalaya talaga. Yung mga sinusuog, yung mga alagay, tulad ng Deuteronomy, huwag kang magkaraparaan ng iyong anak sa apoy, mga pagsukong, pauusukan. Sabi ko, itong ginagawa ng religion namin. Binasa ko kasi mula Genesis, para tuwa ako, binabasa ko. Nabasa ko yung kasensayo ni Jose, umiyak talaga. Awa ko kay Jose. Talagang tinapos ko talaga. Kaya pinakinabangan ko. Dahil pagdating ng panahon, naaalala ko yun, pagkakuha ko ng mensahe, sinabi ako nakakita ng kung nga ba nabasa yun, may internet na ngayon, meron na itatype ko lang, basta natatandaan ko lang yung pangalan ng binanggit hanggang binanggit ang tanging alay ko, yung sinabi ko, ang tanging alay ko sa mga banaan, lalagay ko yun, lalabas ko. Kahiliran na yun. Pag hindi ka nagbasa, wala kang maaalala. Ay maalala mo. Maalala mo yung text sa'yo ng ano mo. Ito, ang cute-cute mo talaga. Wala, hindi mo papakilabangan yun. So, ano ba yung ko sabihin? Amen. So, ganun lang. Patunayan natin. Nakakita ko rito. Hindi mo makukumbinsi ang Panginoon. Hanggang wala ka pa napapatunayan. Noon yung isabihin. Hindi niya pinagsabi. Kaya ang Panginoon talaga, hindi siya magbibig sa lumalabas sa ibig. Panginoon, maglilingkod ako sa iyong emosyon yun eh. Diba? Pag lumod ka dito, mabuti naman may sinasabi ka dahil kasi meron kang gagawin. Ang masama, lalo na masama, wala kang sinasabi. Kaya lang, ang Panginoon hindi doon nakadepende sa sinasabi natin. Panginoon, lulod ako sa'yo. Kasi emosyon yun eh. So yung emosyon mong yun, yung nararamdaman mong yun, kailangan patunayan. Kaya sa amin ang Panginoon, umuli ka. Kaya kailangan talaga nasa bahay tayo. Kailangan talaga may ugnayan tayo sa bahay. Amen. Ito ang dapat natin maunawaan. Huwag niyo akong kumbinsihin dito sa church. Ang kumbinsihin ninyo, magulang niyo. At pag dumalaw ako doon sa inyo, at kung anong sabihin ng magulang niyo, iyon kayo. Narinig yun ng Panginoon. Kaya hindi ko pwedeng akong inyong kukumbinsihin. Makapunta sa church para makumbinsi ko si Pastor. Tuloy mo kapag kami na rin kami. Samahan ko rin. Hindi natin kaya yan. Hindi natin kaya ang Panginoon ng gano'n. Amen? Wala katandaan nyo mga kapatid, wala kayong patutunayan dito. Ang patunay ay dinidevelop din ang process sa tahanan natin. Amen? Yun ang dapat natin maunawaan dahil ano nga sabi? Dahil mahalaga nga sa Panginoon ang kanilang kaligtasan. Mahalaga na makita nila kung ano ang nangyari sa atin. Hindi papayag si Jesus na walang makita ang ating mga relatives kung ano ang nangyari sa atin. Basta maglilingkod ako sa Panginoon, bakala sila. Diba? Yung iba nga, diba?
gusto na lumayas sa kanilang bahay. Di ba? No. So, ito dapat natin maunawaan. Mahal sila ng Panginoon. At sino ang gagamitin? Ikaw. Nais ipakita ng Panginoon ang kanyang huwag mo intindihin kung ayaw nilang maniwala. Basta ang hanap ng Panginoon, patunayan mo. So, pangatlo, at dito ako magtatapos, ang Panginoon ay hindi sang-ayon na hindi ka magsasalita sa kanila. Hindi ako sang-ayon ka, baba sa bangka, baba. Kasi nakasakay, Panginoon, sasama ko sa iyo. Panginoon, sasama ko sa iyo. Panginoon, Simon, baba mo yan. Hindi po pwede, hindi ka magsasalita sa pamilya mo. Yun ang pangatlong katotohanan. At masasabi ko naman sa inyo, dapat hindi nakapagsalita sa pamilya mo, napatunayan mo. Dahil kasi hindi ka magkakaroon ng katiting na boses sa tahanan mo kung wala kang napapatunayan. Hindi ka makakapagsalita. May katiting na salita. Hindi mo masasabi sa ama mo, mano kaya si Papa, ay huwag nang manigarilyo. Makatipid pa tayo kung ikaw ay naninigarilyo. Kung wala kang napapatunayan. Hindi po pwede, hindi ka magsasalita. Ayaw ni Jesus nun. Kaya kung sa bangka hindi ka pinasama, lalo na sa langit. Hindi ka po pwede mapunta ng langit kung hindi ka nakapagsalita sa iyong magulang, sa iyong kaibigan. Yun ang ibig sabihin. Kasi pag-aaralan natin yung iba, bakit kaya? Ba't kaya hindi pinasama? Kung naman sa loob yun eh. Panginoon, salamat po. Salamat po, Panginoon, sa kapag mo. Sasama ko sa iyo, Panginoon. Tandaan na inaalay ko ang sarili ko sa iyo. Kasi po yun ang kanyang sinabi. Hindi ka po pwede sumama sa akin na hindi ka man lamang nakapagsasalita sa pamilya. Kaya hindi po pwede hindi ka magsasalita. Kaya tatya, salita ka na sa papa mo. Huwag kang mahiya, huwag kang madungo sa tatay mo. Sabihan mo, Papa, alam mo ba, mahal kita? Oo, totoo yun. Mahal na mahal kita, ayaw ko na nagkakabilang ka. Baguhin mo na sarili mo, Papa. Ayaw ko sa'yo pag hindi umiyak yun. Eh kasi nilalampas-lampasan mo lang yan nga. Kasi tabi-tabi po. Pinado sa sana. Tabi-tabi po. Minsan ka sa akin ninyo. Hindi kami kinaraman. May kailangan yun. May sumayo lang sa utak yun. Pero hindi makain yun, hindi. Ang pagkakilala ko doon hindi mabilis kumawala ang kamay doon. Hindi yun. Hindi maaaring hindi tayo magsasalita. At sabi ko magagawa mo yan kung mayroon ka ng nakatunayan. Ay mahirap. Mahirap magsalita na wala kang nakatunayan. Kaya patunayan muna natin. Patunayan muna natin. Kasi pag totoo ang sinasabi ng isang tao, mahirap sa lumating. Mahirap sa lumating pag totoo ang sinasabi ng isang tao. Parang may nakabalat dito sa lalamunan nila. Pag nakita-kita nila, kitang-kita nila linis ng bahay. Kitang-kita nila talaga naman.
Gigising ka na lang, ayan na. Magsindi na kita ko. Yun na. Huwag naman ganun. Mali na yun eh. Huwag naman ganun. Pinagsindi ka. Joke lang yun, huwag naman ganun. Maraming paraan, hindi lang yun. Timpla ba na, pinagtimpla niya ka ng kape. Lalo na kung pera, mas lalo pa yun. Pinaka-best yun. Iba mangusap ang pera, iba kaya Nag-connect na. yan lang mga kapatid sa Panginoon. Una, ang willingness o emosyon ay mabuti. Hindi ko sinasabi masama. Pero mas mahalaga kay Jesus ang kapakanan ng iyong pamilya. Huwag niyong kalilimutan yun. Ayaw pa rin ng Panginoon mapahamak ang pamilya natin. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya hindi niya ipinagsama ang lalaki. Patunayan mo sa iyong pamilya, ikaw ay pinalaya ni Jesus. Pangatlo, ang Panginoon ay hindi sang-ayon na hindi ka magsasalita sa kanila kung ano ang ginawa ng Diyos sa inyong buhay. Iyong natin ang ating mga ulo. Nag-usap ako sa isang simple, kaya napaungusap. Minsan pa, awitan natin ang Panginoon Diyos. Kay buti-buti mo, Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoon. Siya, hallelujah.